Sobrang hirap talaga mag-isip kung ano yung lulutuin mo na ulam para sa inyong pamilya, lalo na kapag wala naman kayong stock na ulam sa bahay. At mabuti na lang meron ako nakita na isang pirasong kalabasa, kaya ginawa ko na ng paraan para meron lang akong maluto na almusal ng aking mga anak. At habang hinihiwa ko tong kalabasa ay nag-iisip naman ako kung anong pwede kong lutuin nitong kalabasa. Kaya ayan na guys, binalatan ko na muna yung kalabasa at hiniwa ko naman siya ng medyo malaki lang. At ayan, nagpainit na rin ako ng tubig kasi yung gagawin ko dito na luto, lalagyan ko to ng itlog at saka harina. Yung parang tortang kalabasa, gusto ko sana to adubuhin kaso nga lang wala na akong toyo, kaya eto na lang yung ginawa ko. At nung mahiwa ko na etong mga kalabasa ay hinugasan ko naman. Pagkatapos kong mahugasan ay nilagay ko naman siya sa kaserola na meron ng mainit na tubig. Pagkatapos nung nilagay ko na nga sa kaserola guys ay tinakpan ko lang siya saglit at hihintayin ko lang siya na kumulo at lumambot etong kalabasa. At ayan na nga guys, nung malambot na nga etong kalabasa ay tinanggal ko naman dito sa pinaglutuan ko kasi nga papalamigin ko to at bago ko siya durug-durugin. At habang dinudurog ko tong kalabasa ay inutusan ko naman yung anak ko na bumili sa tindahan ng itlog at saka cornstarch na rin. Yung ganyan nakadurog etong kalabasa ay naglagay naman ako dyan ng pangpalasa katulad ng asin, pamintang durog, cornstarch, itlog at saka yung bawang lang. Hindi na ako naglagay ng sibuyas kasi alam nyo naman nagtitipid tayo. At naglagay na rin ako ng konting magic syrup lang pangpalasa at minekos-mekos ko na para naman mag-combine lahat ng ingredient. At nung namikos-mekos ko na ng mabuti etong kalabasa ay nagsalang naman ako ng kawali at nagpainit na rin ako ng mantika para kapag mainit na etong mantika ay masalang ko naman etong tortang kalabasa natin. At ayun na nga guys, nung mainit na yung mantika inilagay ko naman etong kalabasa guys at ganyan yung itsura niya guys. Kaso nga lang pagbaliktad ko sa isa ay medyo nadurog nga siya, nakulangan nga pala ng itlog kaya nagdagdag pa ako ng isang pirasong itlog para maganda talaga yung pagkatorta niya at hindi siya madurog. Napakabilis lang nito lutuin guys, kaya ayan na guys, luto ng ating tortang kalabasa ala Mami Cheryl. Kaya sa mga mami dyan na katulad ko na nahihirapan na mag-isip kung ano yung ipapakain sa mga anak no na ulam, pwede nyo itong gayahin at promise napakasarap at napaka-healthy pa. At syempre nakakatipid ka rin. Kaya kain po tayo guys. Thank you Lord sa lahat ng blessing. At nung natapos na nga yung mga anak ko nag-almusal ay hinatid ko naman sila sa paaralan. Pagkatapos ko silang mahatid ay inasikaso ko naman etong mga labahan ko dahil natambak talaga yung mga labahan ko nung nagkasakit ako guys. Kulang na nga lang yung Christmas light para maging Christmas tree na etong labahan ko. At yung nilabahan ko lang muna etong mga dark color kasi nga hindi ko pwede bibiglain nitong katawan ko guys kasi kapag labahan ko lahat ng labahan namin ay baka magkasakit naman ako ulit nito. Kaya sa susunod na araw naman yung ibang labahan at pagkatapos ko nga banlawan ay naglagay na ako ng konting powder sa planggana pagkatapos nilagyan ko naman ng tubig at ibababad ko lang to saglit etong mga labahan guys para mabilis lang ako magkusot mamaya. Ganyan kasi ako maglaba, ayan ibinababad ko na muna saglit sa tubig na may powder para kapag magkusot na ako mabilis lang matanggal ang dumi and that's it for today's video.